sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Philippine Azkals football team nangakong ibubuhos ang lahat sa rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers ngayong gabi. Official announcement ng tatlong winning bidders para sa hosting ng 2016 FIBA Olympic Qualifier. Ipinagpaliban WBO Super Bantamweight Championship ni Nonito Donaire Jr. at Cesar Juarez. Kasado na. Philippine Dragon Boat Team kumulekta ng 2 gintong medalya sa Asian Championship. Defending champion Golden State Warriors pinalawig sa 9-0 ang kanilang unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Denver Nuggets forward Wilson Chandler masa-sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season. At Serbian star Novak Djokovic kumopo ng pang-apat na ATP World Tour #1 award. Isang magandang Huwebes ng gabi sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa football, nangako ang Philippine Azkals na ibubuhos ang lahat sa rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers sa Rizal Memorial Football Pitch ngayong gabi. Ito ay upang mapanatiling buhay ang kanilang pag-asa na makapasok sa susunod na round ng qualifying tournament. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Karagdagang motibasyon para kay star midfielder Stefan Schrock ang pagkakahirang sa kanya bilang team captain ng Philippine Azkals sa rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers ngayong gabi. Nagbaon ng isang goal sa losing battle kontra Uzbekistan noong Setyembre. Nangako si Schrock na ibubuhos ang lahat sa matchup kontra Yemen upang mapanatiling buhay ang kanilang pag-asa na umusad sa susunod na round. It's the highest honor you can get to be a team captain of your nation, and I'm very, very proud and happy, and for sure this will give me a boost. Like Coach said, we need these 3 points to be still alive in the group. So we do 110% and doing all the effort that takes us to win this game. Samantala, naniniwala naman si National Coach Thomas Dooley na karapat dapat si Schrock sa posisyon bilang team captain matapos ang mapatawan ng 1-game suspension si former skipper Phil Young-Hosbon. He's a well-respected player in the team. He's always giving 100% and he plays in a strong league in Germany in the 2nd division, so the highest what the players have, maybe with Palla and in Austria, Cherry maybe in Denmark, but the way that he also plays and gives everything and talks to the referees, talks to the players, so I think that he will be a good leader. Sa ngayon ay nasa 2nd pwesto sa Group H ang Philippine Azkals sa kanilang nalilikom na 7 points. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Aminado ang Gilas Pilipinas coaching staff na mabigat na hamon na naghihintay sa kanila sa FIBA Wildcard Tournament sa susunod na taon. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Aminado si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na hindi magiging madali para sa kanila ang makasungkit ng slot sa 2016 Rio Olympics. Ito'y kahit pa sinasabing pinakamalakas ang 17-man training pool na binuo ng 57-year-old American Kiwi mentor. Ayon kay Baldwin, mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa FIBA Olympic Qualifier sa Hulyo ng susunod na taon. Dahil kabilang sa mga magpapartisipa sa week-long Cage Fest ay ang mga powerhouse teams mula sa Europe, tulad ng Serbia, France, Italy at iba pa. Oh, there's no question that Greece and Serbia are the cream of the crop. France obviously will be loaded with talent, and they're a very good team. So those 3 European teams will be great, great opponents. The Americas is very well represented, and Canada's got a lot of talent right now, and they haven't played up to their talent level yet, but you have to expect that they will continue to grow. They're young. Mexico is was the last
America's basketball champion. Mexico is very good, and Puerto Rico is always really tough. They've got Arroyo playing. Samantala, mula sa original date na November 23, 2015, ay naurong naman sa January 19, 2016 ang official announcement ng 3 winning bidders para sa hosting ng FIBA Wildcard Tournament. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, bagamat hindi pinalad, kontento pa rin ang Blackwater Elite coaching staff sa kanilang performance sa losing battle kontra defending champion San Miguel Beermen sa elimination round ng PBA Philippine Cup kagabi. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Hindi pa rin pinanghihinaan ng loob ang Blackwater Elite sa kanilang kampanya sa season opening PBA Philippine Cup. Ito'y kahit pa dumana sila ng 83-93 heartbreaking loss sa kamay ng defending champion San Miguel Beermen kagabi. Ayon kay head coach Leo Isaac, wala silang dapat ikahiya dahil pinahirapan naman nila ang Beermen hanggang sa 4th and final quarter. We did our best talagang against San Miguel for 45 minutes. Yun yung isa sa mga talagang binibuild namin o binuboost pa namin, no? Para ma-instill sa mga minds ng mga players na kaya natin sumabay, kaya natin na makipaglaban sa mga yan. May mga strengths din tayo. Alam natin ang basketball natin. Maayos ang game plan natin. At bagamat nasadlak sila sa record na 1 win against 3 losses, naniniwala naman si Isaac na nag-improve na ang kanyang team sa mahigit isang taong paglalaro sa Pro League. Ang nakikita lang natin is nakakasabay na kami, nakaka-compete na kami with other teams. So from last year na talagang sabihin na natin na hindi kami makapagbigay ng magandang laban sa ibang PBA teams. Ngayon, nakakapagbigay na kami ng magandang laban. Ang susunod na asignatura ng Blackwater ay kontra Rain or Shine Elasto Painters at ang kanilang matchup ay itinakda sa susunod na Sabado. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Di pa tayo sa boxing, dumating na sa Puerto Rico ang Company 5 Division World Champion Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. Ito yung pang magsagawa ng press conference bukas para opisyal na i-anunsyo ang title clash nila ni Mexican rival Cesar Juarez. Paglalabanan ni Donaire at Juarez ang bakanteng WBO Super Bantamweight crown sa main event ng fight card na itinakda sa Disyembre 11 sa San Juan, Puerto Rico. Pero bago siya umarap sa media, sasalang muna sa sparring session si Donaire ngayong gabi. Katapat si Highland, Indiana native Fidel Navarrete. Sa ngayon ay nasa 70% na ang kondisyon ng tinaguriang The Filipino Flash at umaasa ang kanyang mga handlers na maaabot niya ang wastong kondisyon. Bago ang showdown nila ni Juarez, sariwa mula sa pag-ani ng second round stoppage victory kontra Frenchman Anthony Setou noong nakaraang Hulyo. Sasampa ng ring si Donaire bitbit ang professional record na 35 wins, 23 by knockouts and 3 losses. Habang ipaparada naman ni Juarez ang kartadang 17 victories, 13 via stoppages at 3 olats. Sa boxing pa rin, nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo ang British coach na gustong kunin ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Ayon kay ABAP Executive Director Ed Picson, inaayos nila ang biyahe ni Chris Kane, ang highly recommended boxing guru na kasalukuyang performance mentor ng British boxing team. Naniniwala si Picson na maaprubahan ng PSC ang pagkuha nila sa serbisyo ni Kane na isang 3-star coach ng international governing body na AIBA. Sa ngayon ay wala pang Filipino pugilist na nag-qualify sa 2016 Rio Olympics, pero may 2 Olympic qualifiers pa na nakatakda sa susunod na taon. At ang mga ito ay ang Asia-Oceania event sa Marso at ang World Qualifier sa Azerbaijan sa Hunyo. Philippine Dragon Boat Team kumolekta ng 2 gintong medalya sa Asian Championship sa Indonesia. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik po ang PTV Sports sa PBA. Hindi mangingiming makipagsabayan sa kanyang mga dating teammates sa Rain or Shine Elasto Painters si Global Port Batang Pier newly acquired shooting guard Jonathan Uyloan. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Handang makipagsabayan sa matchup kontra Rain or Shine Elasto Painters bukas ang Global Port Batang Pier. Ayon kay shooting guard Jonathan Uyloan, ang pamosong backcourt duo ni Terence Romeo at Stanley Pringle ang ipantatapat nila sa mga point guards ng Rain or Shine side. He's just a consistent, hardworking player, and it just when you're a hard worker, it just shows on the court. He looks like in the practice and in the games, he looks like he's the same how he was in FIBA. Samantala, tiwala naman si Uyloan na magpapatuloy ang kanilang panalo basta't maging consistent lamang umano sila sa bawat laro. The first game was a good measurement of if our team is how our team is, and then the second game we were able to get the kinks out, and I think this next game will show if we could be consistent. Sa ngayon ay nasa share of 46 places sa standings ang Global Port sa kanilang record na 2 victories against 1 defeat. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, umaasa naman si Phil Canadian forward Sean Anthony na mananatili siya ng mas mahabang panahon sa kanyang pinakabagong team na NLEX Road Warriors. Narito ang report ni Dennis Principe. Tiwala si veteran forward Sean Anthony na nahanap na niya ang kuponan na kanyang paglalaruan sa kabuuan ng kanyang career. Ito'y nang maitala ng 29-year-old Phil-Am forward ang career best numbers matapos ang 3 games sa kanyang bagong kuponan na NLEX Road Warriors. Bago mailipat si Anthony sa NLEX, naglista ito ng 7.1 points, 5.3 rebounds at 1.9 assists per game sa Meralco Bolts noong nakaraang season. Impresibong 17.7 points, 14.3 rebounds at 4 assists per game ang average ngayon ni Anthony kung saan ay pinamunuan niya ang Road Warriors sa isang 2-1 win-loss record. Aminado naman si Anthony na ang pagiging trade bait niya sa mga nakaraang teams na kanyang nilaruan ang naging inspirasyon niya para lalong mag-improve ang kanyang laro. Yes, every time you get traded, it makes you sit back and wonder, like, okay, what do I need to be a better player? What role did I not fill in this team, and what role can I fill in on the next team? It really makes you analyze your strengths and weaknesses, which I have done. I've been working on that a lot, so I'm trying to become a better player every day. Bago ang NLEX ay naglaro si Anthony sa Air 21, Powerade, Barako Bull, Tokentex at Meralco. Samantalang tiniyak naman ni Anthony na magiging major force sila pagdating sa pagkuha ng playoff spot ng ongoing PBA Philippine Cup. I mean, I think we have the potential to make runs in the playoffs for sure. We're just focused on getting better every day, and I think we have Mahindra on Friday, so we're looking to prepare for that game. Susunod na makakalaro ng NLEX sa Mahindra Enforcers bukas sa PhilSports Arena. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa collegiate volleyball, nakalatag na ang plano ng Ateneo Lady Eagles coaching staff para sa pinakahuling season ng career ni star spiker Alyssa Valdez sa UAAP. May report si Arian Malyare. Hindi na itago ng Ateneo Lady Eagles coaching staff ang lungkot sa nalalapit na pagtatapos ng playing career sa UAAP ni two-time league MVP Alyssa Valdez. Ayon kay Assistant Coach Parley Tupas, hangad niya ang ikabubuti ng career ni Valdez kahit anong uniforme pa ang isuot ang 5'9" star striker sa commercial leagues. Pinamunuan ni Valdez ang Lady Eagles tungo sa pagkopo ng back-to-back championships sa nakalipas sa 2 seasons ng UAAP at target nila na kumumpleto ng 3-peat sa liga ngayong season. Sana tuloy-tuloy pa rin siya kung nawala siya sa amin. Ingat lang siya doon nagkaroon ng injury para tuloy-tuloy pa rin. Samantala,
Tiniyak naman ni Tupaz na may inihahanda na silang mga players na pwedeng humalili sa pwestong babakantehin ni Valdez sa susunod na season. Ganun talaga na gagraduate siya. Sana may susunod na players na gaya niya. Nandiyan naman sina Maragino, sina De Leon, sina Gia Morado. Nandiyan pa rin naman Sa ngayon ay doble kayod pa rin sa ensayo ang Ateneo. Mahigit 3 buwan bago ang kanilang kampanya sa UAAP Women's Volleyball Wars. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, kumolekta ng 2 gintong medalya sa Asian Championship sa Indonesia ang Philippine Dragon Boat Team. Ito ay matapos sa pagharian nila ang men's 200 meters at 500 meters. Sa pamumuno ni Hermie Macarañas, na orasan ng mga national paddlers ng 55.52 seconds sa 200 meters upang talunin nila ang eventual runner-up na Indonesia at third placer na Japan. Samantala, nagsumiti naman ang national team ng clocking na 2 minutes and 24.44 seconds para daigin nila sa 500-meter place ang World Cup champion Chinese Taipei. Bukod sa Japan, Chinese Taipei at host Indonesia, nakatapat rin ang Pilipinas sa Asia Showpiece, ang Thailand, India, Hong Kong at Iran. Samantala, back-to-back ice sporting events naman ang masasaksihan ng mga fans sa brand new skating rinks ng Mall of Asia Grounds sa Pasay City sa susunod na 2 linggo. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyar. Unang sisikad ang International Ice Hockey Tournament simula Nobyembre 25 hanggang 28, kung saan makakatapat ng Pilipinas ang mga koponan mula sa Thailand, Malaysia at Singapore. Ayon kay Federation of Ice Hockey League's Team Manager Francois Gauchier, inaasahang madedetermina sa 4-day event ang kalidad ng ice hockey sa bansa. Our team, especially Team Red, will go toe-to-toe against this team. And this tournament we will show, especially in the Asian circuit, that Philippine hockey is a style of hockey to be reckoned with in the Asian circuit and also in the world, especially after the SEA Games. Samantala, sa Disyembre 1 hanggang 2 naman sisiklab ang aksyon sa Philippine National Figure Skating Championships, kung saan 42 atleta ang ipaparada ng bansa. You'll be expecting a lot of old skaters who will be showcasing their talent once again this year. You can also expect fresh young talent coming out of their box to be able to express their love for skating and their passion for the sport through their movements and through their programs. I'm in advanced novice. I'm also the only competitor for this level. From me, you can expect, you can see how I love skating and how long I've been working hard on all my jumps. I'll be adding a new jump this year and hopefully I'll be able to do it well and show you guys. In my category, I'm in junior men. You can expect, I'm just the only one maybe, but you can expect this, my athletes, my teammates, that they're competing in their levels with their passions and stuff. To do good because I've been working hard. I have 2 competitors, so I expect to place, obviously. Ang International Ice Hockey Tournament at National Figure Skating Championships ay parehong idarao sa brand new skating rink sa Mall of Asia Grounds sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Defending champion Golden State Warriors. Pinalawig sa 9-0 ang kanilang unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa basketball. Patuloy ang pananalasa, parang bagyo lang ng defending champion Golden State Warriors sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni reigning league MVP Stephen Curry na pumukol ng game-high 28 points. Dinomina ng Golden State ang host Memphis Grizzlies 100-84 kanina upang palawigin sa 9-0 ang kanilang unbeaten start ngayong season.
Si Curry ay nakakuha ng suporta mula kina Harrison Barnes at Sean Livingston na nag-ambag ng pinagsamang 39 points para sa Warriors. Habang si center Marc Gasol naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Grizzlies sa kanyang total output na 26 markers at 7 boards. Napag-iwanan ng hanggang 15 points sa first half ang Grizzlies bago sila nakadikit sa 1 punto sa kalagitnaan ng third canto. Pero nagpaulan naman ng 3-pointers ang Warriors sa fourth and final period upang muling palubuhin sa 15 puntos ang kanilang bentahe. Ang susunod na makakatapat ng Golden State Warriors ay ang Minnesota Timberwolves bukas. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Masa sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season si Denver Nuggets forward Wilson Chandler. Ito'y dahil kinakailangan niyang sumailalim sa surgery para i-repair ang labral tear sa kanyang balakang. Ang injury ay natamo ng 6'8" dribbler sa nakalipas na pre-season at siya ay nangangailangan ng 6 na buwan para makarecover ng husto mula sa hip surgery. Nag-average si Chandler ng 13.9 points at 6.1 rebound sa paglalaro para sa Nuggets noong nakaraang season. Sa NBA pa rin, hindi makakasama ng Oklahoma City Thunder ng hanggang 1 linggo si former league MVP Kevin Durant. Ito ay matapos na magtamo siya ng strained left hamstring sa road game kontra Washington Wizards kahapon. Ang 6'9" forward ay i-re-evaluate ng mga doktor sa susunod na 7 hanggang 10 araw para malaman ang progreso ng kanyang recovery mula sa injury. Nag-average si Durant ng 28.1 points, 7.3 rebounds at 3 assists upang tulungan ang Thunder na magrehistro ng 5-3 win-loss start ngayong season. Sa tennis, muling inangkin ni Serbian star Novak Djokovic ang ATP World Tour No. 1 Award. Ito'y sa bisa ng kanyang nakolektang 3 Grand Slam titles ngayong season kung saan napanatili niyang No. 1 ranking sa loob ng 16 na buwan. Ito ang ika-4 na pagkakataon na napasakamay ni Djokovic ang ATP World Tour top honors. Sa football, naniniwala si Brazilian great Rivaldo na si Barcelona star striker Neymar ang dapat na mahirang bilang world's best footballer ngayong season. Ito'y dahil si Neymar Anya ang sinandala ng Barcelona habang naka-sideline si injured forward Lionel Messi. Sa katunayan, 11 goals ang nai-convert ni Neymar sa loob ng 10 matches upang tulungan niya ang Barcelona na maukupa ang solo leadership sa La Liga standings. At sa cycling, nagpahiwatig ng kagustuhang magretiro pagkatapos ng 2016 season si former world at Olympic time trial champion Fabian Cancellara. Ito'y matapos ang kanyang 15 taong pagpedal sa professional circuit. Pero sa kanyang pinakahuling cycling season ay wala sa plano ng 34-year-old Swiss rider ang magpartisipa sa Rio Olympics kung saan pwede sana niya maduplika ang gold medal fit sa Beijing Summer Games noong 2008. Bukod sa isang Olympic gold medal, si Cancellara ay 4 na beses ring nagkampiyon sa World Time Trial Championship. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Hello guys, this is Rocky from the Ascalds. We'd love to see you all in the stadium. Give us a support and a big boost and cheering for us and looking forward to see you. Salamat po. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello po. Talaga naman. Hello po, magandang gabi po muli sa inyo lahat, sa mga katututok. Sa mga... Oo, Ano diba? na? Ano daw? Ano daw? Wala. Ginagaya. Wala. Joke lang. Oo. Okay, diretso tayo. Siyempre, ang paboritong segment ng bayan. Yes. Ang iSports segment at ito ang ating question of the day. Question natin is, sino ang magwawagi sa match-up ng Global Port, Batang Pierre at Rain or Shine Elasto Painters bukas? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Sa mga gusto naman po marinig ang kanilang mga tinig at feeling nila ay maganda ang kanilang Boses. mga haka-haka. Ay, ako Tsaka yung boses. Maganda yung ano nila, yung ang tawag dito, opinion.
Yan, tawag na po tayo sa ating official line. Tawag lang po, wala po magte-text. 0939-276-4603. Again, it's 0939-276-4603. Sa mga hindi naman po makakatawag, Facebook na lang po tayo. Ayan, okay. Wala pong text, ha? Simulan na natin. So, Global Port, rain or shine. Parehas mabilis, fast-paced ang style ng dalawang koponan na ito. Sanay, ha? Sanay itong dalawa. Rain or shine, mabilis, takbuhan. Global Port, takbuhan na rin. So, exciting. Makakakita tayo ng mabilisang laro bukas. Alright. Mark Ian, sabi niya, rain or shine for the win. Kasi po, team chemistry ang lamang nila sa Batang Pier. Global Port kasi is madaming ball hog. Pero ang mananalo sa laban na ito ay kung sinong team ang maraming assist. Sigurado yan. So kumbaga team effort, no? Sino yung may team effort? Jessie Galera, yung magandang ilalaro sa kanilang dalawa, yun ang mananalo. Hi, Meg. Hi, Jessie. Magandang gabi. Jackson Acera, Global Port po ang bet ko dito. Bakit? Kung run and gun lang, di naman ang pag-uusapan, di hamak na mas mabibilis at mas bata ang players ng Global Port. Pakibati naman po lahat ng Ginebra fans na nanonood. We will beat SMB next game. Yun, sa Sunday din yun. SMB versus Barangay. At sa girlfriend ko po na si Ika Ramos, I miss you with a heart. Yun o, hashtag never say die. Direct, hindi natin makapakita yung Facebook natin. Inaayos lang. Yan. Para makita nila yung heart. Para makita yung heart ni Jackson Acera. Yan. Okay. Galing muna kay John Lavin, rain or shine, sana manalo bukas. Go, go, ROS. Hashtag ROS fan. Okay. Charles Ian Punto Cabanse. Good eve mga sir. For me, rain or shine. Halos pantay sa skills, talents, and hustle ang both team. Pero tingin ko, mangingibabaw pa rin ang veterano ni na Bo, JR, Jeff, Gabe. Defensively, mangingibabaw ang rain or shine, pero magandang abangan ang mga guards ng Global. Oo nga, no? 3-0 ang rain or shine, 2-1 naman ang Global Port. And last two, bago tayo tumanggap ng calls. Bernadette Furio, rain or shine, syempre, 4-0 na yan bukas. Yan. With Si an Christian. exclamation point. Pa. Sige, yan muna si Christian. Christian Adam Kininkyo. Rain or shine, pabati po ako. Hi, Christian. Happy watching. Okay, kakanta muna ako. Hindi ako. Okay, may caller tayo, Meg. Sino ang unang kakanta sa gabing ito? Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Ay. Bro, brother, pakibabaan mo muna yung volume ng TV mo at nag-feedback tayo. Yan. Mas okay na. Brother, ano pangalan? Sininyo po ng Dansa Cavite. Dasma Cavite. Ano ulit ang... Yung TV mo, Brad, i-mute mo na muna kaya. Kasi nag-feedback tayo. Ayan, okay na, brother? Sinyo ng Dansa Cavite. Ayan, taga Cavite si Kuya. Brother, yung TV mo ba may volume pa? Wala na? Meron. Oo, paki-mute mo na muna kasi gumaganon eh. Ayan. Yan. Okay, one more time. Ano ang first name mo, Kuya, na taga Dasma Cavite? Sinyo po. Ano daw, Leo? Ano ba, Leo ba? Ninyo. Ninyo. Uy, ang ganda naman. Ninyo, Mulak? Dansa Cavite. Sa taga Cavite. Tanza ba? Tanza po. Taga Tanza, hindi Dasma. Okay, taga Tanza, Cavite, si Kuya Ninyo. Anong kakantahin? Anong sagot sa question of the day? Tingin ko po siguro Global Port. Bakit Port? Global Port? Kasi parang magagaling. Magagaling. Palagay mo, anong magiging susi sa panalo ng Global Port bukas? Ba't sila ang mananalo? Si Jonathan Liloan, Stanley Pringle. Jonathan Uiloan, Stanley Pringle. Sino pa? Ayun lang nakita ko eh. So, Global Port ka? Ay, hindi ako fans ng Global Port. Barangay Ginebra. Barangay Ginebra ka. Okay. Pero tingin mo, Global Port ang mananalo bukas.
Okay. Very good. O may tanong ka pa, Kuya Nino? Kailan na best Barangay Nebra? Ano yan? Kailan ang laban ng Ginebra? Tama ba? Kailan ang laban? Tinatanong mo kung kailan ang laban? Opo. O kailan ang laban daw, Meg? Against ano yan, Sa diba? Sunday, against San Miguel Beer yun, Men. Tingin mo, sino mananalo doon? Hindi ko rin masabi. So as a Ginebra fan, hindi niya rin masabi kung sino man nanalo. So since Ginebra fan ka, ano yung dapat na gawin ng barangay para makakuha sila ng second win? Depensa. Tapos galingan lang nila. Depensa. Yun, so depensa daw talaga, no? Yung Kio. Baka may gusto kong batiin, Kuya Nino? Wala na. Salamat sa pagtawag. Tawag ka lang, Kuya Nino, ha? Sige po, salamat din. Thank you. Mabuhay kayo dyan sa Tanza, Cavite. Salamat. Salamat. Alright, balik muna tayo sa Facebook. Balik muna tayo. Juvie Sailog, sabi niya, rain or shine because their lineup is solid. Hi sa family ko, Ken, Baste, Josh, Mama, Tito, and Tita. Tita. Dennis Bagabay, rain or shine, wala nang iba. At sana bumalik na si Idol Paul Lee para makita ko naman ang mga moves niya na malulupet. Alam mo actually, nung nakausap ko si Coach Yang Giao this week, sabi niya nung Wednesday, that's yesterday, no? Nung Wednesday ay kikitain daw ulit ni Paul yung kanyang doktor. Kasi hindi pa nga siya nakakapag-shooting na daw siya, sabi ni Coach Yang. Tapos titingnan kung kaya na bang i-level up yung training ni Paul. Kasi ngayon pa-shoot-shoot lang, di ba? Pero I think more rest siguro para hindi mabigla yung ano niya. Pero alam mo ba, blessing in disguise pa nga raw, sabi ni Coach Yang na hindi pa nagagamit si Paul kasi at least parang nadidiscover niya yung ibang players. Pero yung rookie nila. Diba? Yung si Maverick Ahanmisi. At saka, syempre, si Paul, parang umaasa din si Coach Yang na magamit niya bago mag-start yung playoffs. So, makibalita nga tayo sa Rain or Shine kung ano yung sinabi ng doc ni Paul Lee. Rolly Espiritu Amoren, syempre yung lamang ang score sa final. Dapat masabi bilog ang bola O isa. Sige, dalawa pa. Basa pa tayo. Villanueva Umandap Ruel. Diretso sa 4-0, rain or shine sa inilalaro ng kanilang players, mapaparuki o veterano, alam ang gagawin, iba klase talagang mag-coach si Coach Yang. Mga idol, tanong ka lang po, saan na po napunta si Carlos Boozer? Alam mo, actually, si Carlos Boozer parang walang kumuha sa kanya nung free agency. Diba? Madaming rumors na dito siya mapupunta o may interesado sa kanya pero wala naman niya pumirma sa kanya. Yun ang pagkakaalam ko, pero double check natin si Carlos. Excuse me, ba yun? God bless you. Sorry po. Excuse me po. Medyo kumakate. Isang basa pa bago natin tanggapin yung ating next caller. Joshua Dizon Lapitan, global yan tingin ko. Balita po sa trade sa Ginebra. Pwede ba mag-trade habang nag-uumpisa na ang PBA? Oo, pero may deadline. May deadline naman, pero pwede pa naman. Kaso wala pa naman nakikitang wala pang trade na nagaganap. Wala pang announcement or official release. Doon kasi tayo sa official. Ayan, next caller natin, Meg. Tanggapin na natin. Yes, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, si Alex po sa Parañaque. Alex of Parañaque. Apo. Anong balita dyan sa Parañaque? Mainit? Mainit, okay lang. Ang init ngayon. Ang init ngayon. Sobrang lalo sa tanghali, no? Oo. Grabe ang init. Hindi natin ramdam yung Christmas. Kuya Alex, anong sagot mo sa question of the day natin? Sa feeling ko may laban din naman ang Global Port. Medyo lamang ang Global Port. Talaga? Magiging maganda laban yan. Magiging maganda ang laban, pero tingin mo Global Port mananalo? May chance silang manalo, pero mas malakas ang chance ng ROS. ROS. Okay. Very good. Ano bang team mo sa PBA? Siyempre, Barangay Nebra. Yun, Barangay. Pangalawa na. San Miguel. Pangalawang Ginebra fan na ito na tumawag sa atin. Palagay mo, SMB o Barangay? Sa Sunday. Barangay Nebra. Anong key? Anong susi para manalo? Basta
palakpak at mag-drop pass sila Japet at Greg para makagalaw sila Japet at Greg. Kasi walang nangyayari pag puro ikot lang bola. Kailangan merong dumadrive, dish out para makagalaw din sila Japet at Greg. At So, palagay mo magiging sentro ng offense dapat yung Twin Towers? Kailangan lima sila. Hindi pwedeng dalawa lang ang gagawa sa team. Okay. Team effort. Ano na yung basketball para lahat gagawa. Okay. Pag dalawa lang ang gagawa. Very good. Very good nga naman yan. Alright. O baka may tanong ka pa o may gusto kang batiin, Alex? Meron lang parang suggest sa Ginebra. Suggestion? Opo. O sige, ano yung sasuggest mo? Sana i-trade na lang si Ellis kay David Semerad. Chris Ellis, ito-trade? Oo, kasi Kanino? si David Semerad. Kanino? Pangir yan eh. Hasselman, saka may inside game. Sino ulit? Chris? Pinabangan si David Semerad sa USM. David Semerad ng San Miguel. Ng Global po. Global. Si Anthony ang ibig mong sabihin. David Semerad, di ba ano yan, Kambal? Yung isa sa San Miguel. Oo, dalawa yon, dalawang Semerad nga yon. Okay. So palagay mo si Chris Ellis. Okay. So palagay mo si Chris Ellis ang papalitan. Yan ang gagawin yan si Ellis. Takot rumay. Hindi marunong sumalaksak, mag-post O wala nang gagawin yan, tira ng tira sa labas, hindi naman shooter. Kaya lang natatalo yung Nebra dahil sa kanya Okay. O yan yung suggestion mo. O baka may gusto ka na lang batiin. Meron sa pa suggestion, yung Sige. Marcelo, wala rin pakinahaba na yan, dapat yun. I-figure rin yan. Dave Marcelo? Kanino may bibigay si Dave Marcelo? Okay, pinisi, parang backup center na matino. Center na matino? Sinong gusto mong pamalit kay Dave Marcelo? Si Mike Miranda, wala si Tinisi. Pwede na yan. Jewel Ponferrada? Mike Miranda. Okay. Kala ko Jewel Ponferrada. Okay. Very good. Okay. O, bate. Salamat po. Alright. Mabuhay ka, Alex. Salamat din. Okay po. Thanks po. Yan po si Alex ng Parañaque City. Dalawang suggestions niya para sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ayun, si Semerad ang gusto niya. Josian Rodil, Global Port kasi malakas ang backcourt at dapat galingan nila kasi ang rain or shine deadly sa tres. I love you, Baba. Yun. From Christopher Cervantes, Global Port kasi po wala lang. Ronald sa floor, rain or shine yan, sure gulangan. Ang labanan dyan. Pabati po sa asawa ko, Joy, at sa anak ko, Alom at Dandan. Thanks po, number 1 kayo dito sa Riyadh, Boss Dennis. Salamat po sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Naku, mabuhay po kayo dyan at ingat po kayo palagi dyan. Yan, ang mga bagong bayani. Jam Cadano, Global Port yan, gawa ni Terrence Romeo. Hi, Gwapong Haji, Machong Dennis at Josang Meg. More power, PTV Sports. Napapagano na lang ako. Talaga Salamat naman. Po. Salamat po, Jam. Salamat sa'yo. John Stephen, rain or shine will win. Ian Ojeda, Global Port ako dyan. Pringle plus Romeo. Di natin alam, bilog ang bola. Hi, PTV Sports. Pabati naman ako from Imus, Cavite. Ang dami nating taga-Cavite, no? At hello sa mga fans ng Pure Food Star Hot Shots. More power, PTV Sports. Salamat. Hi, Meg. Hi, Ian. Dalawang basa bago natin tagapin itong next caller, Meg. Bong Anderes, Global Port. Eden Abdullah, Paggalad. Rain or shine po yan. Mas marami po kasing veterano naglalaro sa Rain or Shine. O, isa pa bago natin siya pakantahin. Eliasor Abonita, gandang gabi sa inyo, Sir Haji, at sa magandang kambal ko na si Meg. Hi! Rain or Shine, of course. Happy viewing sa asawa ko, Marlon, at sa anak ko, busy sa project. Si Nicole, ayan. Salamat, Eliasor. Okay, caller natin, Meg. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Good evening, Jess. Jeff. Jeff po? Yes po, yes. Jet?
Jet ang pangalan mo, kuya. Ojo daw, babae. Oo, bossing, yung TV mo, pakibabaan mo muna ng volume at nag-feedback. Ayan, okay na? Yes. Ayan. Okay, magandang gabi ulit at tagasan si Jeff? Global Port po. Global Port. Global Bakit Port ang po, tingin niya kuya? mananalo. Bakit? Kasi, mas gutom sila. Mas gutom? Mas gutom. Mas gutom. Mas gutom? Bakit sa palagay mo mas gutom ang Global Port? Panalo. Bakit? Mas gutom po sa panalo. Mas gutom sa panalo. Kaso, sabi ni Coach Yengyao, Kuya Jeff, gusto nilang masiguro yung twice to beat, yung outright semifinals berth. Yes. Kuya Jeff? Ayan, namatay. Yung TV mo, brother, pakibabaan mo muna ng volume, nagpi-feedback, gumaganon. Yan, okay na? Okay na po. Yan, okay. So, yung sinasabi mo, mas gutom sa panalo ang Global Port. Opo. Yes po. Paano naman yung rain or shine? Kasi gusto daw nila ng outright semifinals agad, automatic. At saka, gustong-gusto rin ng rain or shine na mag-champion. Mabibigo po sila. Since last year ang Global Port, medyo hindi maganda ang ginawa last year. So, since lumakas yung team, it's about time na to win. It's about time to win. Global Port fan ka, Kuya Jeff? Fan ka ng Global Port? Not necessarily po. Whole PBA po. Buong PBA. Oo. Okay. Very good yan. Sige po, ano po yun? Regarding po doon sa monikers. PBA monikers po. Ano yan? Sino yan? Regarding po sa PBA monikers. Okay. Parang magsasuggest po or parang isang player po bibigyan ng mga texters nyo ng monikers. Halimbawa po si Romeo. Particularly one player po. Magbibigay po ang mga texters nyo, yung mga fans, ng isang ng monikers na magpuputuhan din ng mga fans nyo. So nagsasuggest ka tungkol sa PBA moniker. Okay. Apo. Oo nga, no, pwede. Kasi si Terence, diba, the bro, parang ganan. Si Terence. Pero sa ngayon po, yun nga po, kasi pagbibigay na po ako ng sample. Sige, go ahead. Ano yan? Also, since isa si Romeo sa pinakamagandang ang nagawa dun sa last Pilas natin. Dalawa po bibigay kong kay Romeo. Ano yun? Yung isa po ay yung Alpha. Ano yun? Alpha po, Alpha. Alpha. Okay. Alpha, A-L-F-A. Alpha. Okay. Ano yung Romeo? Terence Alpha Romeo. Alpha Romeo. Magaling kasi. Second is tas yung isa? Terence the Terror Romeo. Mas gusto ko yung Terence pangalawa. the Terror Romeo. Mas may dating. Mas may dating, ha? Terence the Terror Romeo. Opo, sana nagustuhan ng mga teletexters ko at saka viewers ng PTV4. Ay, salamat po. Sa lahat po. Sa lahat po ng mga nanonood ng PTV Sports, pinapaalam po sa inyo ni Kuya Jeff na binibigyan niya ng moniker si Terence Romeo na The Terror. Yes. Yan. Okay? Pero pwede yung suggestion. Sige po, bate. Go ahead. Kasama ko po yung brother ko, si Mark. Actually, phone niya to Okay. At saka yung the whole Carpena clan sa Santa Rosa. Okay, very good. Maraming salamat, bossing, ha?
Yes po, sana nagustuhan ng mga texters at saka mga viewers ng PTV Sports. More power po. Alright, maraming salamat Kuya Jeff. Salamat din sa moniker. Thank you very much. Yan po si Jeff. At ayan, ako, umawagayway na si Kuya Ruben Castillo. Mukhang inabot na naman tayo ng oras. Meg, magbabasa ba tayo ng isa pa? O isa na lang, kahit isa na lang. From Jeric Franz Reyes Zulueta Global, balita sa mga taga-Alaska po at Ginebra. Hi, gandang Meg at Sir Haji at mga kasamahan ko sa ospital ng Sampaloc. Also, sa taga-Roosevelt Avenue, Quezon City. Ayan, ako maraming salamat po sa inyo lahat. Inabot na naman tayo ng oras, Meg. Sayang naman. O baka may gusto ka munang mga pasalamatan habang niloload ko lang itong... Okay, syempre maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes. Miss Lumang na Amazing Playground, Miss Rudy Friend of California Boat, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and Print Couture. Ayan, binabati ko si Sir Melchor Magallanes, yung dati kong teacher ng high school. Hello po, magandang gabi. Pabati daw yung kapatid niya sa Las Piñas at happy birthday na rin sa akin. Sa Sabado, birthday pala ni Sir Mel Mags. Advance happy birthday po. Ayan, happy birthday kay Idol Jericho Diniera at kay Captain Alvin Patrimonio. Thanks, G. And salamat din po kay Sir Mon Nunez ng News Division. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, okay. Siyempre, gusto rin natin magpasalamat sa ating... Ito na po ang ating mga mahiwagang sponsors. Of course, kaya lagi po kaming healthy ni Meg. Of course, yung sugar po kasi, di ba, pagka-sobra talaga eh... Diabetes. Magkaka-diabetes. Kaya naman, ang suggestion namin ni Meg para sa inyong lahat, kung gusto nyo pong maalis yung sweets, yung sugar, gumamit na po kayo ng Sweet and Fit. Ayan, katumbas po niyan ay 3 teaspoons ng sugar yung bawat sachet. Napaka-healthy po niyan. Pwede pong gamitin sa tea, juice, sa cereals, sa pastries, sa cakes. Available po yan sa leading drugstores nationwide. At, ouch! Kung masakit ang inyong mga kasukasuan, ang inyong mga katawan, ang inyong mga paa, lahat po na masakit sa inyo, ano ang gagamitin? BioPatch. BioPatch Forest Sap Powder lamang po ang pinagkakatiwalaan namin ni Meg. At nag-relieve po yan ng inyong mga stress. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Bili na ng BioPatch at ng Sweet and Fit. To my mama, I love you. Papa, I love you. See you tomorrow, Ginger, Ate Rose Ann. And of course, to Miss Aiza, I love you. Sa De Los Santos family, dyan po sa Nangkasa, Marikina City. Salamat po. And of course, sa Sports Radio family na patuloy na sumusuporta sa atin, Meg. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nag-enjoy po kayo sa ating episode ngayong gabing ito. And of course, dahil Friday bukas, Meg, ay... Sa Lunes na po tayo magkikita-kita. Yan. So, see you on Monday, mga kaibigan. Advance happy weekend po sa inyong lahat. I'm sure marami magbabakasyon, Meg. Oo. Kasi di ba, very long weekend. Hindi lang long weekend, very long weekend. Ang tabay sa baka traffic bukas. Naku. Sa mga luluwas sa kanilang mga probinsya. Isa na po ako doon. Bukas ka na aalis? Oo, bukas na ako aalis. Anyway, sana po yung nag-enjoy po kayo. Pansamantala ako po si Haji Camino. Next, Yoson. At ito po, ay inyong paboritong. At pinagkakatiwalaang PTV Sports.